Let's open our Bibles to Ephesians chapter 2, verse 1 hanggang 9. Okay. Dati, pag sinabing let's open your Bibles, talagang buklatan ng Bible. Ngayon, let's open our tablets or cellphones. Okay. To Ephesians chapter 2, verse 1 to 9. Mas mabilis no? Mas mabilis kasi yung maghahanap kayo, hindi nyo alam kung nasaan yung Ephesians, kung mauna ba yung Philippians o mauna yung Ephesians. At least dyan nakasulat ka agad Okay, Ephesians 2, verse 1 to 9. Ito po ang sinasabi. This is from ESV. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the curse of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passion of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved and raised up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace and kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not the result of works, so that no one may boast. Kayo po ay manalangin. Ama, sa aming pagtalakay sa mga talatang ito, dalangin ko pong makita namin ang kagandahan ng Ebanghelyo na ma-realize ng bawat isa na ang Ebanghelyo ay hindi lamang para pumunta ng langit o hindi lamang para ma-save sa hell, bagkus ang isang purpose nito, Panginoon, ay ang alisin kami, Panginoon, sa buhay makasalanan. Dalangin ko po na tulungan niyo po kami sa aming pagtalakay sa mga talatang ito na magsilbi itong paalaala, pambuhay ng aming mga gunita, panggising ng aming mga natutulog na damdamin na dapat kami, Panginoon, ay namumuhay ng nararapat. At kung ano man, Panginoon, ang aming kinalalagyan at kinatatayuan sa panahon ngayon o sa kasalukuyang sitwasyon, Panginoon, dalangin ko po na Ikaw ang siyang kumilos. At sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, kami po ay yung baguhin at pangunahan sa pamamagitan ng aming mga pag-aaralan sa umagang ito. Sa pangalan po namin, Panginoong Hesus, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Okay. Pag sinabi nating gospel, anong pumapasok sa utak natin? Ano yung iniisip natin? Good news. I'm not talking about gospel as in the four gospels of Matthew, Mark, Luke, and John. Pag sinabi nating ebanghelyo, ano naisip mo? Salvation. Si Kristo'y namatay, si sinilang, namatay, nabuhay maguli, babalik sa wakas na panahon. Ano pa? Madalas, ang iniisip ng marami na mga Kristiyano, ang gospel ay entrance lang ng Christian life. Ito ay isang topic na dapat pinag-uusapan during evangelism. Tama? Ito ba ang iniisip ng marami? Yes. Madalas iniisip natin na ang gospel ay entrance lang yan para maging Christian ka. Yan yung Christian 101. Di ba? Yung unang-unang lecture na gagawin sa'yo. Unang-unang teaching na ituturo sa'yo. Pagka merong isang tao, isang born-again Christian, may daladalang tracts, lalapit sa'yo, tapos sasabihin sa'yo, alam mo ba na mahal ka ng Panginoon? Alam mo ba ang Ebanghelyo? Alam mo ba na dapat mong tanggapin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas? So, inisip natin na ang gospel ay entrance para makapasok lang sa Christianity. Madalas sa atin, yun ay iniisip ng maraming mga tao, kaya ang gospel ay pangsimula lang. Kaya hindi ito dapat pinag-uusapan sa loob ng church. Dapat ito sa labas, during evangelism. Madalas, iniisip natin ng gospel, these are lessons for beginners.
Ano ba naman yan? Pastor, ang tagal-tagal ko ng Christian, ang pag-uusapan natin, gospel? Pang mga bagong Christian yan pang mga baby Christians, for beginners yan. Okay? Madalas iniisip natin that gospel is the very basic. Kauna-unahang lessons. Ito yung mga hindi na ganon ka-interesting pag-usapan kasi basic lang yan. Okay? Madalas din iniisip natin that gospels are for unbelievers. Tama? Gospel is the one that we preach to the unbelievers para makakilala sila sa Panginoon. Ang tanong ko, sino kausap ni Paul sa Ephesians? Believers or non-believers? Bakit yun ang pinag-uusapan dito? If we think that the gospel is for the unbelievers, bakit mga Christians yung pinapangaralan ni Paul? Why every time that the gospel is talked about in the scriptures, hindi unbelievers yung kausap? Laging believers. Laging Christians. Madalas church pa as a whole. Laging binabalik ng mga authors yung mga Christians sa gospel. Bakit? Dahil hindi sila believers? Okay? Or, kasi iniisip natin that gospel is also for the backsliders. Baka kaya kinakausap yung mga nandun sa New Testament kasi baka nag-backslide sila. Hindi Church yung kausap ni Paul. Church yung kausap ni Peter. Church yung kausap ng mga disciples. But, ang pinag-uusapan nila, basically is gospel. Gospel, 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 gospel. Very, very seldom nyo lang mababasa yung patungkol sa family, patungkol sa prayer, patungkol sa pagpighati, patungkol sa pagsubok. Napaka-seldom nyo yun makikita sa Bible. Madalas ang pinag-uusapan sa scriptures yung ginawa ni Christ. Kaya nga gospel ang tinawag dun sa 4 gospels Bakit? Ano ba minapakita doon? The work of Christ. Bakit nag-devote ng more than 1/3 of the New Testament just to show the work of Christ? Tapos, pagbasa nyo ng epistles, makikita ninyo, binabalik na naman sila to the work of Christ. If you would read the book of Acts, makikita ninyo na ang pinapangaral sa buong book of Acts is the work of Christ. Tapos, pagdating sa Revelation, ang mga tatanggapin sa langit ay yung mga kumilala sa work ni Christ. Napaka-importante ng gospel. Hindi ito for basic, hindi ito for beginners, hindi ito for baby Christians, hindi ito for unbelievers, hindi ito for backsliders. Hindi po ito for evangelism purposes lang. The problem with the neo-Christianity nowadays is we think that the gospel is just for the beginners. We think that the gospel is just for the entrance to Christianity. That's why we don't talk about it anymore. Ang gusto natin pinag-uusapan is the practical tips. Gusto natin pag-usapan is kung paano ba ako pagpapalain ni God, paano ba ako dapat maging tatay, dapat maging nanay. If you will be rooted, rightly rooted, with the proper gospel, the proper application will come out. Ito yung isang bagay na dapat nating maintindihan. Na kapag ang gospel ay tunay nating naiintindihan, yung application ng buhay ay madali na rin nating magagawa. Okay? So, number 1, iniisip natin ang gospel is just an entrance to Christian life. Pangalawa, iniisip din natin ang gospel is to avoid hell. For the avoidance of hell. Or para alis tayo dun sa penalty ng effect ng ating mga kasalanan, which is hell. Bakit nga ba sinishare ang gospel? Ano nga ba pinamumukha natin? Diba? Lagi lang naman ang gusto ng tao, ayaw niya lang mapahamak Meron ba sa inyo gusto niyo mapahamak kayo? Wala di ba? Kaya nga, minsan, pansinin niyo yung mga bata, pag nakakagawa ng kasalanan, ano ang sinasabi nila?
Pagka mamamalo na ang tatay. Ano? Huwag niyo po akong paluin. Anong kinakatakot nila? Kinakatakot ba nila na nagkasala sila? O kinakatakot ba nila na mapalo sila? Kinakatakot ng tao yung mapalo sila. Tayo. Tama? Every one of us, pag gumagawa tayo ng kasalanan, ang pinaka-nakakatakot doon ay yung penalty. At ayaw natin nun. Kahit yung mga gumagawa ng mga heinous crimes, hindi naman sila kaagad nagsisisi dahil nakagawa sila ng kasalanan. Natatakot sila dun sa penalty na pwede nilang kaharapin doon. Tama? Ngayon, kaya maraming kaya maraming gumagawa ng mga heinous crimes ngayon kasi yung penalty mababa na lang eh. Wala nang pitay sa Pilipinas eh. Kaya sa Laguna, sa Los Baños, ang daming nare-rape, di ba? Ang daming tumaas ang crime rate ng Pilipinas nung tinanggal yung death penalty. Totoo yun. Okay, totoo yun. Pero hindi naman absolute na pagka may death penalty, wala nang gagawa ng kasalanan. Marami pa rin. Kaya lang, meron ng pangtakot, kumbaga. Okay? So maraming Christians or maraming mga tao, iniisip natin that the gospel is to avoid hell. Okay? Pangatlo, most Christian thinks that the gospel is to have the benefit of heaven. Kaya natin gusto ang gospel kasi dito sinasabi na tayo ay pupunta sa langit. Tuguluhin ko kayo ha. Sa langit nga ba talaga tayo pupunta? Ano sabi ng Revelations? Pagdating ng Revelations 21, ano mangyayari sa heaven? Baba yung? Ano yung bababa? New Jerusalem. Tapos doon mananahan yung mga saints o mga mananampalataya. O, akala ko ba sa langit pupunta? Saan natin mag-usapan yan? Eschatology yan. Huwag na natin munang guluhin yung gospel muna tayo. Gusto ko lang sabihin, it's not just about going to heaven. It's not just avoiding hell. And this is not just about evangelism. Okay? Gospel is not just for the basic lessons or for the beginners or for the new Christians or for the unbelievers or for the backsliders. Hindi po ito para sa kanila lang. Lalong-lalo na, ito po ay para sa ating mga mananampalataya. Have you think, gaano ba ka-importante ang gospel sa inyong mga mananampalataya? Sa ating mga mananampalataya ngayon, gaano ba ito ka-importante? Naisip niyo ba yun na importante ang ebanghelyo? Importanteng lagi ninyong binabalikan ang ginawa ng Panginoon? Mamaya, maglo-Lord's Supper na naman tayo. Lord's Supper is a remembrance of what the Lord did. Ang sabi ni Christ, alalahanin natin siya. Diba? Hanggang sa muling pagparito niya. Yung ating ginagawa during the Lord's Supper ay pag-alaala sa ginawa ng Panginoong Jesus. Have you pondered how wonderful it is? Ang gospel every time. Excited ba kayo na marinig niyong muli yung kagandahan ng gospel? Christmas. Pag nagse-celebrate tayo ng Christmas, is it about just because Christ was being born? Birthday ni Jesus Christ? Kapag na-miss niyo yung gospel during the celebration of Christmas, you miss the point. Diba? Easter. When we celebrate Easter, we celebrate the death of Christ. Kapag ini-enjoy nyo lang Easter, kasi gusto nyo manood lang na nagpipinitensya o ng nagsisinakulo, you miss the point. The worst is, kaya nyo lang na-enjoy yung mga yan kasi holiday. Diba? Anong masaya sa Christmas? Holiday, Noche Buena, Media Noche, exchange gift. Sa Easter, holiday, halos isang linggong holiday. Pwedeng mag-out of town. Pag hindi nyo nakita yung beauty ng gospel sa mga seasons na yun, you miss the point. Okay? What should we think? Ano dapat ang isipin natin? Tingnan nyo po sa Romans chapter 1 verse 8. Okay? At sabi ng Romans chapter 1
verse 8. First, I thank God through Jesus Christ for all of you because your faith is proclaimed in the world. Isa pa, chapter 3, verse 10 to 11. Romans 3. None is righteous, no, not one. No one understands nor seeks of God. Bakit ko yan binabanggit? Kailangan nating balikan para ma-appreciate yung gospel. Ano ba tayo dati? Alam nyo, ang isang problema natin, simula nung naging Christian tayo, iniisip natin na pasay na yung gospel, so ang dapat ngayon ay practical living. Yan na lang dapat natin gawin. Hindi natin naaalala, ano ba dapat ang isipin natin? Dapat natin laging balikan kung ano yung ating naaraan. May gumagawa ba ng New Year's resolution sa inyo? Wala, hindi nyo magawa, no? Hindi magawa, di ba? Pero dapat nating balikan lagi kung ano tayo dati. Balikan in a sense na hindi ulitin. Balikan in a sense na dapat nating isipin. Dapat lagi tayong nagto-throwback. Sino nagto-throwback sa inyo? Nagpo-post sa FB ng mga lumang pictures niyo? Ano naaalala niyo pagka nagpo-post kayo ng mga lumang pictures? Yung pag bumuklat kayo ng mga photo album nyo, ay, ang cute-cute ko ba dito? Di ba? Di ba, biglang parang may tumutugtog sa tenga yung photographs and memories. Di ba? Anong pumapasok sa utak nyo pag nakakita kayo ng mga old pictures? Naalala nyo yung mga dati nyong kalokohan, yung dating tawanan, minsan yung dating pain. Diba? Yung lungkot ng nakalipas. Pero masarap balikan, tama? Naalala ninyo rin kung paano kayo nag-improve. Tama? Di ba nasasabi nyo, mas magandang lalaki ako ngayon kaysa dati? Di ba? Nare-realize nyo ba yun? Na noon, pangit nyo pa? Ngayon, buti na lang, may chinchanso na? Di ba? Buti na lang maraming cosmetic helps. Oo, may Kojic. Di ba? Buti na lang may likas papaya. Di ba? Kaya ang lambot-lambot na ng ano nyo, ng balat nyo, kada dahon ninyo. O di balat lumalambot. We should always have that kind of mentality. Kailangan nating balikan. Ano ba tayo dati? Yung sinulat ni Paul dito sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 9, is a throwback. Okay? Hindi siya New Year's resolution. Kundi isang throwback, isang flashback ng nakalipas at pagtingin din sa kung ano yung future. Pag nanood kayo ng TV nung mga nakaraang linggo, isang katerba yan, di ba? Yung mga alaala ng 2014. Ano yung mga news na nag-headlines ng 2014, binabalik tanaw. Okay? Tapos makakita rin kayo, what lies ahead 2015. Kaya maraming mga feng shui expert na naglitawan bago mag-New Year. Tama? Yun yung ginagawa pagka New Year. Tayo mga kapatid, nung sinulat ni Paul to, hindi New Year. Naniniwala ko hindi New Year to. Pero dapat natin to laging balikan. You should always think about yourself, what the gospel have done to your lives. Hello? Anong ginawa ng gospel sa ating buhay? So ngayong umaga, we will have a throwback. Okay? Nung 1980s, ang tawag lang, flashback. Di ba? Sa FM, flashback.
Tapos magtutugtugan na ng mga lumang tugtog. Anong kailangan nating tingnan? Okay? Kailangan nating balikan. Ano ba tayo before? Why? Because the gospel is not just a good news. It is also a bad news. Nandun lang tayo kasi lagi, dun sa side ng benefit. Hindi natin tinitingnan, ano ba tayo before? Alam nyo, kung hindi nyo makikita kung ano yung dati nating kalalagayan, hindi nyo ma-appreciate ng ganun kalaki yung ginawa ni Christ o ng Panginoon sa ating buhay. Alam nyo ba yun? Alam nyo po ba yun? Okay? Kung hindi ninyo mararanasan yung sobrang pagdaraho, okay, hindi ninyo mararanasan yung sobrang sagana, na kahit konti lang ibigay sa inyo, ay parang piyestang-piyesta na. Naranasan nyo ba yung mga 2 araw kayong nagutom? Yung tipong parang ang kain nyo lang ay pandesal sa umaga, pandesal sa tanghali, pandesal sa gabi. Mga 3 araw na ganon. O kaya saging. Araw-araw saging. Naalala ko yung uncle ko nung yung tito Popo ko kasi engineer siya ngayon. Pero kapag kinausap niyo yun, paano siya naging ganon? Ulila na kasi siya nung nag-aral siya ng college. Self-supporting siya. Tapos kapag kausap niya yun, ang ginagawa niya, 2 lang yung ulam niya. Isang buto na binili niya sa palengke na pinapakuluan niya for 1 week para sabaw. Tapos sardinas. Okay. Isang sardinas na nagkakasya sa loob ng isang araw. Okay. Ganun lang yun. Ganun lang siya. Alam ko may mga storya rin kayong ganyan eh. May mga ganun din kayong story. Di ba? Yung uncle ko, yung kanyang kaldero, pag nakita niyo yung kaldero noon, nakakatawa kasi yung kaldero niya may alambre. Yung alambre noon, doon nakatali yung buto na binibili niya doon sa palengke. Okay, once a week bibili siya, tapos nilalaga lang yun, araw-araw may sabaw siya. Witness ako doon kasi nakikita ko yun nung siguro mga 7-8 years old ako, nakikita ko yung uncle ko na ganun siya. Pero gumraduate siya, he became a electrical engineer at naging successful yung buhay niya. Mas masarap yung success. Tama? If you know kung saan ka nang galing before. Tama? Ang dami kong narinig ng mga story ang ganun sa inyo. Pero pagdating sa gospel, ayaw natin yung balikan. Mas ma-appreciate niyo yung gospel if alam ninyo ano ba ako before. Naalala niyo yung lalaki nakapako dun sa cross kasama ni Christ? Ano sabi niya? Marapat lang sa atin ito. Nagkakaroon ng realization. Nagkakaroon ng pag-iisip, ano ba ako before? Ano ba yung aking kasalanan dati? Ano ba yung aking... Hindi nyo kailangan maging kriminal. Baka mamaya sabihin nyo, Pastor, hindi naman ako katulad ng iba ng mga nakulong. Hindi nyo kailangan maging ganun. Okay? Bakit yung pagiging sinungaling ba, hindi masama yun? Naubod kayo ng sinungaling? Yung pagiging chismosa ba, hindi ba masama yun? Yung mapag-isip pa ng marumi, hindi ba masama yun? Yung mapag-exaggerate kayo ng isang bagay, hindi ba masama yun? O yung mapangupit, hindi ba masama yun? Kahit akala natin maliit na bagay, masama yun. At karumal-dumal yun sa harapan ng Panginoon at impyerno ang punta nun. That's the bad news. At sabi ni Paul sa Romans, no one is righteous, no, not one. No one understands and no one seeks God. Hinahanap niyo ba si God before? That's the bad news. Okay? Pangalawa, most and many Christians think, okay, na ang gospel, benefit, ay magsisimula kapag tayo ay namatay. Yung pagiging born again ninyo, ang benefit niyan ay yung mapunta sa heaven. Diba? Kaya ang buhay natin ngayon, continuous lang. Bakit? Sigurado naman ako, pupunta ako sa heaven. Yan yung iniisip natin. Kaya okay lang. Okay? Basta importante naman, save ka eh. Importante save ka. So okay lang yan, kahit anong gawin mo, okay lang yan. Kasi save ka. Fools.
mo akalain na porket nasa church ka, totoo kang Christian. Hindi porket nanay, tatay mo nasa church. Hindi porket dito ka lumaki. Hindi porket nagbabasa ka ng Bible. Hindi porket lagi ka nasa DCAS, naka-tune yung radio mo. Christian ka nga. The benefit of the gospel doesn't start when we die. The benefit of the gospel starts when we became Christians. Okay? Ano ba yung previous state natin? Tingnan natin yung sinabi ni Paul dyan sa Ephesians 2. Balikan natin Ephesians chapter 2. Ang sabi ni Paul, and you were dead in trespasses. You once walked. Meron tayong previous na kalalagayan. Ano yun? Yung dati nating kalalagayan, dati nating nilakaran, we were dead to sin. In sin. Ano ibig sabihin nun? Wala tayong gugustuhin kung hindi magkasala. Ay, hindi naman, pastor, mabait naman ako kahit hindi ba ako Christian. Yes. Pero ang pagkakasala sa'yo, it's okay. Meron talaga mga mababait compare sa iba, lalo na kapag lumaki sa pamilya na relihiyoso, pamilya na talagang, alam niyo, merong mga pamilyang yung talagang di makabasag, di ba? Pamilya di makabasag! Talagang, talagang lahat yan, naka-tame yan. Talagang, kahit na hindi pa Christian yan, talagang nasa isang kabilang. Diba? Meron naman pamilya na ubod ng gulo, na hindi sanay sa tahimik, na hindi makatulog kapag tahimik ang bahay. Diba? Talagang pamilya talagang kailangan, naka-loudspeaker lagi ang pag-uusap, lagi nag-aaway. Na almusal ay talagang lagi sila naka-sale kasi puro mura sa bahay nila uso yung sale kasi laging mura. Okay. Merong ganun. Pero kung papansinin ninyo, ang isang hindi pa wala pang regeneration na nangyayari, sin is just an open arm event. Parang okay lang. Parang okay lang ang pagtingin sa malalaswang bagay, ang sa salita ng pangit na salita, ang pag-iisip na hindi tama, ang paggawa ng mga bagay na pangit ay normal lang. Parang kapag nakakita ng gumagawa ng kasalanan, tinatawanan lang. You were once walked, ang sabi dito ni Paul. Okay, ano raw yun? You were once walked na You were dead in trespasses and sin. Pangalawa, following the curse of the world, sinusunod ang layaw o ang takbuhin ng mundo. Okay? Na ang nakakatawa yung mga bagay na hindi naman dapat nakatatawa. Mga pinagagawa ng mga bakla, mga pinagagawa ng mga, parang ngayon yung humor Yun yung humor. Tuwang-tuwa sila pagka gumagawa ng sa show, si Vice Ganda. Nakapanood na ba kayo? Nakapanood ako one time, merong isang, hindi ko na mabanggit artista. Gwapo yung artista. Tapos, ang ginawa ni Vice, tumuwad siya doon sa harapan. Tawanan yung tao. Iniintay ko na siya ng MTRCB, walang nagkaso, walang nagsampa ng ganon. Tumawad siya doon sa harapan ng lalaki na dinikit niya yung behind niya doon sa harapan ng lalaki. Walang nagkaso. Sa MTRCB, parang okay lang, lumampas. Yung humor ngayon, okay lang. Diba? Nakakatawa yun. Sa marami.
Yung manlait. Di ba? Yung mga patawa ngayon na ang tawag nila basag trip. Yung tipong parang kausap ka, babasagin ka. Yung tipong babarahin ka. Ganun ang humor ngayon. Yun yung nakakatawa ngayon. Yun yung uso ngayon. Sa pananamit. Sa lahat ng bagay. Ang isang hindi pa Kristiyano, hindi pa regenerated, it's okay. Tama ba? Naintindihan niyo ako? Minsan nyo, kahit Christian nag-i-enjoy sa ganun Hindi nyo napapansin na ito yung nangyayari. Na sabi ni Paul, dati kayong ganun. Dati kayong ganun. You once walk. Nilakaran nyo yan dati. Dati kayo patay. Dati kayong patay. Dati kayong sumunod sa takbo ng mundo. At pangatlo, following the prince of the power of the air. Yung influence nung prince of the power of the air, sinusunod natin yun. Okay? Dating nai-influensyahan, okay? Hindi lang natin dinidiretso, pero kapag hindi pa kayo na-regenerate, ang dali niyong mademonyo. Tama? Hello? Pag hindi pa tayo regenerated, hindi pa kayo binubuhay ng Panginoon, ang dali lang natin mademonyo. Ito yung difference ng isang Kristiyano sa hindi. Because Christians has their struggles. Nag-struggle kayo, mas nakikita nyo yung tama sa mali. Though, ang hirap talaga. Tama? Nahihirapan tayo? Yes. Ang hirap. Ang hirap. Hindi ganun kadali yan Ang hirap. Tumingin ka lang, pwede ka na magkasala. Mag-isip ka lang, pwede ka na magkasala. Pumunta ka sa isang lugar, pwede ka na magkasala Ang hirap nun. And we as Christians have that kind of struggles because we are Christians. But when you are a non-Christian, you are yet hindi ka pa regenerated, hindi ka pa binubuhay, patay ka pa. So okay lang yun. Tuloy-tuloy lang siya. Hindi mo nga siya napapansin Kumbaga, nadidemonyo tayo na hindi natin napapansin. At sabi sa pang-apat, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Ibig sabihin, there are lots of disobedience happening in the life of a unbeliever. Conscious ba tayo that we are disobeying God when we are non-Christians? Hindi pa. Iniisip lang natin that we should be religious. But hindi natin iniisip if we are obedient or disobedient. Tama? Why? Do we seek the Bible and the scriptures of how or how we could obey God? Hindi. Ang iniisip lang natin traditions, iniisip lang natin anong sinasabi ng ating relihiyon at yun yung ating gagawin. Tama? Okay. Ito pa. Among whom we once lived in the passions of our flesh. Ibig sabihin, kung ano yung tinutulak ng ating katawan, yun yung ating sinusunod noon. Kahit busog na kayo dahil masarap ang leche plan, titirahin nyo pa rin yun. Hello? Kahit na anong busog ka na dahil masarap ang balat ng lechon, go pa rin. Kasalanan po ang katakawan. Hello? Diba? Kaya nga tayo nagkakasakit Kaya nga nagkakaroon ng effect yan sa katawan natin kasi kasalanan yan. Lahat po ng kasalanan, masama ang effect sa katawan natin. Alam niyo ba yon? Akala natin, ang kasalanan, ang effect lang niyan, nagagalit lang si God, hindi. Ang kasalanan po, malakas ang effect sa body natin. Hello? Subukan ninyo, mag-adultery kayo. Tingnan nyo hindi kayo magkasakit. Hello? Subukan ninyo, magsinungaling kayo. Tingnan nyo kung hindi magkaroon ng epekto sa buhay ninyo. Mag-chismis kayo. Tingnan nyo kung hindi kayo mapahamak. Pumatay kayo ng tao. Tingnan nyo kung hindi kayo gantihan. Hello? Lahat po ng kasalanan, ang reason ni God niyan, hindi lang dahil sa galit siya doon, but ayaw niya kasi tayong mapahamak. Naintindihan niyo po ba yung effect ng sin?
pagmamahal ni God yung reason kung bakit binabawal niya sa tao ang sin. Hindi lang dahil sa ayaw niya. Dahil masama yun para sa atin. Dapat niyo maintindihan yun. Sin is bad for us. Hindi lang tayo nagiging bad sa sin, but tayo mismo, yung sin mismo, bad yun para sa atin. Sin has its bad effect to us. Masamang maglasing. Subukan niyo maglasing. Tingnan niyo kung ano mangyari sa inyo. Di ba? Maglasing kayo na maglasing. Subukan niyo kung ano mangyari sa inyo. Tingnan niyo kung hindi magkaroon ng bad effect sa health. It has a bad effect to our lives. Sins has bad effects to our lives. Okay? Mag-isip kayo ng masama sa kapwa ninyo, hindi kayo matatahimik. Ano pa? Sabi pa dyan, sinusunod natin yung passions of our flesh. Sabi pa dito, carrying out the desires of our body. Kung ano yung masarap at pleasurable sa ating katawan, go tayo doon. Go tayo doon. Wala tayong pakialam if what will happen to our lives. Basta importante, go tayo doon. Masarap yun eh. Yun yung sin. Yun yung dead to sin. That is what sin is doing to our lives. It brings us pleasure. The problem is false pleasure yun. Kasi hindi yun naglalast. All those sinful pleasures are false sapagkat hindi ito magkakaroon ng true satisfaction. Kapag hinanap niyo yung pleasures niyo sa sex, sa tingin niyo masasatisfy kayo? Hindi. Unti-unti yan, tumataas yung level niyan. Okay? Hanggang sa kung ano-ano na yung mga ginagawa ninyo. Pag hinanap niyo yung pleasures niyo sa money at gusto niyo maging greed, hindi kayo magkakaroon ng true satisfaction. Kasi hanggat kumikita kayo ng higit, nagkakamal kayo ng higit pa, yun ang gusto mong satisfaction. Hindi mo yun maaabot. Meron ba kayong nalaman na tumigil sa pagpapayaman? Wala. Kahit na marami ng pera, hindi pa rin titigil kasi hindi pa rin iisipin na okay na yun. Kasi ang mundong ito, ang ino-offer niya, mas mahal ng mas mahal ng mas mahal. Actually, merong damit na pang mahirap, may damit na pang middle class, may damit na pang mayaman. Tama? At hindi nyo pa rin maaabot yung pinaka-mahal. May pabangong pang mahirap, may pabangong pang middle class, may pabangong pang mayaman. May coaching pang mahirap, may coaching pang middle class, may coaching pang mayaman. Hindi nyo ba napapansin yun? Di ba? Pagka gusto nyo ng kotse, pwede kayong pumili ng second hand o yung kakarag-karag, pwede na yun sa mga konti lang ang pera. Di ba? Pagka middle class ka, pwede kang bumili ng brand new na Toyota. Okay na yun. Pero pag mayaman ka, bili ka ng Ferrari, bili ka ng mga Porsche. Di ba? Hindi ka makukontento. Walang satisfaction po ang mundong ito because this world has always something to offer. Tama? Kung gusto nyo ng simpleng damit, punta kayo sa ukay-ukay. Okay? Pag may pera kayo, punta kayo sa mall. Okay? Pag medyo may budget pa ng konti, sa mga hindi na SM, punta kayo sa mga Ayala malls kasi mas matitindi yung mga damit doon. Di ba? Rustans, medyo mas mahal kaysa sa dep store ng SM. Kaysa sa SM store. Di ba? Punta ka ng medyo mataas-taas na level. Pero kapag medyo may mas pera ka pa, punta kay Shang. Paano yan eh? Paputol yung tawag. SM store, tapos Rustans. Ngayon, isa na lang. Shang. Punta ka doon para mas mahal. Diba? This world has always something to offer. Hindi yan nauubos. Okay? Kasi what is pleasurable to your flesh? Yun lagi yun. Yun yung hahanapin mo. May mata ka bang mahirap? Opo.
May matakaw bang middle class? Oo naman. May matakaw bang mayaman? Oo rin. Di ba? Sin is in every level of life. Di ba? Kapag kapag simple ka lang, toknening, matakaw ka na, bondatin mo sarili mo sa toknening, sa kikyam, pwede. Di ba? Tapos kapag medyo middle class ka, restaurant, bondatin mo, doon ka sa buffet. Di ba? Pwede rin. Pag mayaman ka, punta ka doon sa mga 5-star hotel. May buffet din sila. Bundatan din kayo doon. Magpakabusog din kayo ng uso. Pwede rin. Ibig sabihin, yung flesh natin, hindi yan namimili kung ano yung level ng buhay mo. Yung flesh na ito, mayaman, mahirap, middle class, merong effect yung flesh. Hello? Naintindihan niyo ako? Ganon katindi yung sin. Hindi yan sa may pera ka o wala ka. Ay, pastor, ang kasalanan naman pang mayaman yan. Hindi totoo yun. Ang kasalanan po para sa lahat ng level, para sa lahat ng edad. Kahit bata, pwede. Bata, middle age, matanda, pwedeng magkasala. Pwedeng sundin ang layaw ng laman. Okay? Sumunod pa, desires of the body and the mind. Kung ano yung iniisip ninyo, ano yung laman ng isip nyo, yun yung ipopulfill ninyo. That is what this flesh is doing. Okay? At ang panghuli, ang binanggit dito ni Paul, and by nature, and were by nature, children of wrath, like the rest of mankind. Ibig sabihin, kung anong ginagawa ng iba, ginagaya rin nating lahat when we are not yet Christians. Ibig sabihin, it's normal. It's normal. Kahapon, nanonood kami ng Ipaglaban Mo. Yung topic ng Ipaglaban Mo ay merong isang bakla na gusto magpapalit ng kanyang birth certificate gender. From male, gusto niya maging female. Doon sa mababang hukuman, pinayagan yon. Kasi sabi niya, nung nandun siya sa korte, simula nung bata siya, hindi niya naisip na lalaki siya. Iniisip niya na siya ay isang babae na natrap sa katawan ng lalaki. Okay? Tapos, sinikap niya na magkaroon siya ng pera, nagpunta siya saan siya nagpunta? Abroad, sa US muna, tapos nagpa-opera siya sa Bangkok, sa Thailand, nagpa-transgender siya. So, napalitan siya. Kaya pag uwi niya dito sa Pilipinas, sabi niya doon sa korte, sa mababang hukuman, na hindi siya male. She is a female. Yun yung niya. At pangalan niya, from Michael, dapat Michelle. Okay? Kasi, kung titingnan, sabi nga niya, hinahamon niya tingnan nyo, anong meron ako ngayon? Yung organ ko is pambabae. So, paano nyo ko, manamit ako, babae. Itsura ko, babae. Tapos birth certificate ko, lalaki. Yun yung kanyang argument. So, sa mababang hukuman, binigyan yon ng katig. Pero, pagdating sa mataas na korte, nabaligtad yun. Okay. Kasi, hindi pwedeng magpalit ng gender after. Kasi ang gender na de-determine pagsilang mo pala. Hindi nyo pwedeng palitan. Kahit ano pang norms, kahit na payagan pa sa US na magkasal ng babae sa babae, ng lalaki sa lalaki, kahit sa Baguio pa ay may nagkakasal ng ganun, kahit sa Europe pa ay mauso yun, it is a sinful deeds pa rin sa harapan ng Panginoon. So that is the forgotten message na pinapakita ng gospel. The bad news is, when we are not yet Christians, we are under the bondage of sin. Naisip nyo ba yun? Na ganun tayo dati? Binabalikan nyo ba yun? Nagto-throwback ba tayo na dati tayo kung ano yung... Alam ko na meron mga dominant sins kayo sa buhay ninyo. Ako, meron ako. Tama ba? May mga dominant sins kayo? Hindi naman tayo pare-pareho ng mga dominant sins eh. Yung mga sins na talagang nag-i-struggle kayo, hindi tayo pare-pareho, magkakaiba tayo. Di ba? Meron iba sa inyo talagang struggle na struggle kapag nakakita ng bote ng alak. Meron naman pag nakakita ng leche plan, hindi talaga mapigilan.
Di ba? Meron namang hindi mapigilang gumawa ng chismis. Merong hindi mapigilang mag-isip ng marumi. Magkakaiba tayo ng struggles. Pero sigurado ako, before tayo naging Christians, lunod na lunod tayo dyan. Enjoy na enjoy natin yan. Tama po ba? Hello? Let's bring back ourselves. Tingnan natin ulit. Balikan natin yun. Hindi para ulitin. Ngunit para makita gaano tayo kalala before. Before we are carrying out kung ano yung ginagawa na yan. Okay? Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Anong ginawa ng Panginoon? What did God have for us? Verse 4 ng Ephesians 2. But God, being rich in mercy. Ano daw? Rich. Napaasagana nung kanyang habag. Ibig sabihin, yung kalalagayan pa lang yun na ini-enjoy natin, kaawa-awa pala yun sa harapan ng Panginoon. Akala natin, ang saya-saya natin nun, pero sa harapan pala ng Panginoon, kaawa-awa pala tayo. Kawawa ka pala. Enjoy na enjoy mo yan. Kawawa ka pala sa harapan ng Panginoon. Okay? Tapos akala mo na masayang-masaya ka, hindi ka pala mahal ng Diyos nung time na yun. Why? Yun yung sabi na sumunod. Because of the great love with which He loved us. Ibig sabihin, gumawa ng paraan ang Panginoon upang mahalin ka even though you are dead. Gusto kanyang buhayin. Okay? Sabi dito, verse 5, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. So, ibig sabihin, tayo ay binuhay. Dati tayong patay, binuhay tayo. Now you are conscious that what you are doing is sinful. Kaya nga dapat ma-realize niya lagi yung gospel. Kasi ito yung magbabalik sa atin na yung dati nating ginagawa ay makasalanan yan. Okay? Ano pa? Because of His love. Pangatlo, immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Yung kanyang biyaya, hindi lang mercy, kundi kasama pangalawa yung love. Pangatlo, kasama yung kanyang grace. Okay? Pang-apat, it's not your own doing, it is the gift of God, not result of your own work, so that no one may boast. Meaning, it is God's work. So, anong ginawa ng Panginoon? His mercy, His love, His grace, and His work. Jam it all together para magkaroon tayo ng ating kalalagayan ngayon bilang Christian. Ano yon? What is our present state? Ang sabi dito, made us alive together with Christ. Number 1, binuhay tayo. Pangalawa, by grace you have been saved. Nagkaroon tayo ng salvation. Ibig sabihin, ligtas ka sa penalty, magkakaroon tayo ng salvation. Pangatlo, raised up with Him and seated with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Ang pinaka-importante, hindi lang tayo sa hindi mapupunta sa impyerno, but makakapiling natin ang Panginoong Hesus. Makakapiling natin ang Diyos. Nakakatawa kasi maraming gusto ang heaven, pero ayaw si Christ. Foolishness yun. False gospel yun. False heaven yun. Okay? Kung gusto mo lang yung heaven without Christ, hindi po heaven yun. Baka purgatory, kaso walang ganun. Baka hindi si Christ yung, kapag hindi si Christ yung hanap natin. So, ulitin ko ano yung dati nating kalagayan? Before we once walk in trespasses. Noon, before we obey what?
the spirit of the disobedience or the world. Okay? Before, we are like the children of wrath. Nature natin yun. Noon din, ginagawa natin like the rest of mankind. Pero, anong ginawa ni Christ? Ano yung binigay niya? Yung kanyang mercy, yung kanyang love, yung kanyang grace, at yung kanyang work. Si God yung nag-work. Ano ngayon ang ating present state? Ang ating present state, we are alive, we are saved, and we will be with Christ. Okay? So, anong kailangan nating ma-realize? Anong kailangan nating ma-realize? We must realize, okay, what we were before. And number 2, what we became after we are saved. We must realize our previous nature. We are sinful. We have debt, utang. We are alien before God. Hindi niya tayo kilala. But when we became Christians, ano nagkaroon tayo? Forgiveness, salvation, at higit sa lahat, new nature. Mga kapatid, gusto ko kayong ibalik. Ano ba ang effect, ang present effect ng gospel? The present effect of the gospel is the new life that we have. Kapag hindi kayo nagkaroon ng new life, baka false gospel yung meron tayo. Pag hindi kayo nag-struggle sa sin, at okay pa rin sa inyo yung sin, baka false gospel yan. Baka hindi totoong gospel yung meron tayo. Nakakatakot yun. Baka hindi ka talaga na-regenerate. That's why we should search ourselves, ask the Lord to have faith, to ask Him to help us, that we should receive the right gospel. Okay po? Tayo pong lahat ay tumayo. Father God, help us and teach us the way the gospel that we should have should be correct, O God. Help us to see kung saan kami nandoon before. To look back. Kung ano yung aming mga kinalagyan dati. Kung ano yung aming mga kasalanan before. Kung paano mo kami binago. Kung paano mo kami binuhay maguli. I pray that this gospel would give a sharp effect, Lord God, sa puso ng bawat isa. Na ma-realize namin, Lord God, kung ano yung kinalalagyan namin before. To have a realization. To have to think back again. To look anong klaseng nature meron kami dati. But because of what you've done, because of your mercy, your love, your grace, and all the works that you've done, Lord God, together with Christ and the Holy Spirit, you saved us. Not just to go to heaven, but to have a life with a new nature that is able to obey before you. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang gospel na ito ay lagi naming maisip. Na kami man, Panginoon, ay binago mo, hindi mo lang binuhay at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bagkus, binuhay mo kami sa bagong nature, O God. A nature that would obey your word. To be Christ-like, to be real Christians. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo po lang mga paborit pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus.